Breaking news, US nag-deploy na ng bombers sa Venezuela bilang paghahanda. Sa mas tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela ay nag-deploy na ang Estados Unidos ng mga B-52 bombers malapit sa Venezuela kung saan agad naman itong sinagot ng Caracas at nag-mobilize ng coastal defense at nagpalipad ng mga F-16 fighter jets bilang tugon. Dahil dito, marami ang nababahala kung hanggang saan kayang sumugal ng Estados Unidos at isa nga ba itong hakbang patungo sa regime change sa Venezuela. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang US ngayon ay nagpapahiwatig sa Venezuela na malapit na silang magkaroon ng malaking tensyon. Ayon sa impormasyong inilabas ng The Sun, nito lamang Biyernes, 3 B-52 bombers ang kakalipad lang sa loob ng 200 milya mula sa coast ng Venezuela. Hindi ito mga normal na patrol flights, sadyang pinanatili nilang visible sila sa public radar systems sa buong panahon ng flight. Ayon sa US Southern Command, ito raw ay isang demonstration of strategic reach. Pero iba naman ang sinasabi ng Venezuela. Agad na nagpadala ng F-16 fighter jets at nagmobilize ng coastal defense units si Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino Lopez. Idineklara niya na ang mga flights ay isang aktibong armadong agresyon na may layuning pabagsakin ang kanilang gobyerno. Ang mga bombers na tinukoy bilang Bunny 01, Bunny 02 at Bunny 03 ay nanggaling sa Barksdale Air Force Base sa Louisiana. Pumasok sila sa Venezuelan Flight Information Region at lumipad palibot sa mga military installations sa Grand Roe at Laula Islands. Pero bakit magpapadala ng nuclear-capable bombers para lumipad sa paligid ng isang bansang hindi naman direktang tinatakot ng US ng military action? Ang sagot ay may kinalaman sa 50 milyong dolyar at isang lihim na CIA authorization. Matatandaan na nag-offer ang gobyerno ng US ng gantimpalang 50 milyong dolyar sa ulo ni Maduro, ang pinakamalaking halaga na inalok laban sa isang foreign leader. Ayon sa ulat ng The New York Times, pinayagan ni Trump ang mga covert CIA operations sa Venezuela kabilang ang posibleng mga lethal actions. Kasabay nito, umatake rin ang mga puwersa ng US sa mga barko ng Venezuela sa Caribbean, kung saan ilang crew members ang napatay sa mga operasyon na tinawag ng mga opisyal na counter-narcotics operations. Kahapon sa state television, nagsalita ang Interior Minister ng Venezuela na si Diosdado Cabello at sinabing gusto raw ng Washington na magpatupad ng regime change at agawin ang mga likas na yaman ng Venezuela sa pamamagitan ng military force. Mahalaga rin ang timing dito. Nangyari ang mga flight ilang araw lang matapos magsagawa ang Venezuela ng malawakang military exercises na may libu-libong sundalo. Kasama rito ang naval forces, special operations units at mga advanced drone systems na sadyang ginawa para kontrahin ang mga military threats ng US. Nagsanay din ang Venezuelan military na ipagtanggol ang Laurila Island kung saan ito ang parehong lugar na niliparan ng mga B-52 bombers makalipas ang ilang araw. Bawat B-52 ay kayang magdala ng 70,000 pounds ng mga bomba kabilang ang nuclear weapons at precision-guided munitions. Lumipad ang mga bombers ng sobrang lapid sa mga military base ng Venezuela, sapat para maabot ang mga target sa loob lang ng ilang minuto. Ayon sa US Southern Command, normal lang daw ito bilang deterrence mission, pero ang sadyang pagpapakita nila sa public radar ay tila may ibang ibig sabihin. Ayon sa mga military analysts mula sa The War Zone at UK Defense Journal, kapag ang mga strategic bombers ay nananatiling visible sa public tracking systems, ibig sabihin ay may gustong iparating na mensahe. Mas naging malinaw ang mensahe ng tuluyang tinapos ni Secretary of State Marco Rubio ang diplomatic efforts ng US sa Venezuela noong nakaraang linggo. Formal niyang tinawag ang gobyerno ni Maduro na isang narco-terror cartel na pinoprotektahan ng Estado. Ayon sa administrasyon, kumikita raw ang teritoryo ng Venezuela ng bilyon-bilyong dolyar sa drug trafficking kada taon na tumaas ng 40% mula noong 2023. Pero hindi nag-iisa ang Venezuela sa pressure na ito. Parehong kinondena ng Russia at China ang mga paglipad ng bombers. Sa katunayan, may mga Russian military advisors na nasa loob mismo ng Venezuela at ang China naman ay nag-invest ng bilyon-bilyon sa oil infrastructure ng bansa. Tinawag ng dalawang bansa ang kilos ng US na unilateral at destabilizing para sa Latin America. Pati ang mga opisyal ng Colombia ay tumutol sa military escalation na ito at nagbabala na maaari itong magdulot ng regional conflict. Pero higit pa ito sa simpleng operasyon laban sa droga.
Ayon sa open source intelligence, ito na ang pinakamalapit na operasyon ng US strategic bombers sa teritoryo ng Venezuela sa loob ng maraming dekada. Partikular na tinarget ng mga bombers ang mga lugar malapit sa mga pasilidad ng langis at mga military command centers ng Venezuela. Ayon sa mga dating opisyal ng militar ng Venezuela na sinipi ng zona militar, malaki raw ang naging psychological impact nito sa loob ng armed forces ng bansa. May ilang unit na agad na nag-full combat readiness dahil inakala nilang may nalalapit na pag-atake. Nag-mobilize rin ang gobyerno ni Maduro ng higit 4 na milyong militia members bilang tugon sa tinatawag niyang kabaliwan ng imperyo. Wala mang modernong kagamitan ng mga milisya na ito, mayroon naman silang mga Soviet-era anti-aircraft systems na nakakalat sa buong bansa. Ibig sabihin, anumang military action ng US ay haharap sa organisadong paglaban sa buong teritoryo ng Venezuela, hindi lang mula sa regular army. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang tensyon na ito. Pinagsama ng Administrasyong Trump ang mga hayagang military threats at ang lihim na CIA authorization para sa mga operasyon. Ngayon, pinapayagan na ang CIA na magsagawa ng aksyon sa loob ng Venezuela na dati ay ipinagbabawal ng mga nakaraang administrasyon. Ayon sa reports na natili ang 3 bomber formations sa airspace jurisdiction ng Venezuela sa loob ng eksaktong 2 oras at 27 minuto, sapat na oras para magmapa ng mga target, subukan ang response time at ipakita ang kakayahan ng Amerika na umatake kahit kailan nila gustuhin. Ayon sa ulat ng state media ng Venezuela, narinig daw ng mga residente sa coastal areas ang ugong ng mga bomber engines sa himpapawid. Ayon sa kasaysayan, bihirang magtagumpay ang mga banta ng militar laban sa mga gobyernong may suporta mula sa mga banyagang bansa. Kumakatawan ang sitwasyon na ito sa mga standoff noong Cold War, kung saan ginagamit ang mga strategic bombers bilang pangnegosasyon, hindi bilang sandata ng direktang pag-atake. Pero ngayong pagkakataon, may mga elementong wala noon, mga aktibong operasyon ng CIA, isang napakalaking bounty at mga aktwal na pag-atake sa mga barko ng Venezuela. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ito na ang final warning ni Trump o simula pa lang ng mas mahabang kampanya. Samantala, sinabi naman ni Maduro kay Trump na handa raw niyang ibigay sa mga American companies ang kontrol sa napakalawak na oil reserves, mga minahan ng ginto at mga likas na yaman ng Venezuela kapalit ng isang bagay lang, ang mailigtas ang kanyang rehimen mula sa tuluyang pagbagsak. Nangyari ito habang nawalan ng 226 na bilyong dolares na kita sa langis ang Venezuela mula 2017 hanggang nakaraang taon. Mas higit pa ito sa doble ng kabuuang ekonomiya ng bansa. Nahaharap ngayon ang gobyerno ni Maduro sa ganap na pagkabangkarote. Ayon sa ulat ng The New York Times, nangako si Maduro na patatalsikin niya ang mga kumpanya mula China, Russia at Iran sa energy sector ng Venezuela. Ibabalik daw niya ang daloy ng langis papunta sa United States at bibigyan ng exclusive contracts ang mga kumpanyang Amerikano na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Pero ito ang nagbago ng lahat, hindi negosyo ang gusto ni Trump, kundi ang tuluyang pagkawala ni Maduro sa pwesto. Kinumpirma naman mismo ni Trump ang alok na yon noong nakaraang linggo. Sabi niya, ayaw ni Maduro na makipaglaban sa amin. Sa halip, gusto niyang makipagkasundo. Pero agad namang naglabas ng matinding pagtanggi ang administrasyon. Ayon sa pahayag nila, ang mga kilos at pulisiya ng rehimen ni Nicolas Maduro ay patuloy na nagdudulot ng kakaiba at matinding banta sa pambansang seguridad at panlabas na patakaran ng United States. Ang Venezuela ay may pinakamalaking oil reserves sa buong mundo, mas marami pa kaysa sa Saudi. Hindi na nakahawak ang mga kumpanyang Amerikano sa mga reserbang ito mula nang ipanationalize ni Hugo Chavez ang oil industry, halos 2 dekada na ang nakalipas. Kung tinanggap ni Trump ang alok, mababawi sana ni Maduro ang 2 dekadang pulisiya ng resource nationalism sa loob lang ng isang gabi. Ang kanyang mentor na si Chavez ay itinayo ang buong revolusyon niya sa ideya ng pagpapaalis sa mga banyagang kumpanya. Ngayon, handa si Maduro na ibenta ang lahat, pero mas malalim pa sa langis ang desperasyon niya. Bumagsak kasi ng 75% ang ekonomiya ng Venezuela mula 2013 habang 7 milyong residente na ang tumakas palabas ng bansa. Ang mga naiwan, nakararanas ng mga bakanteng istante sa supermarket at mga ospital na walang gamot. Ayon sa mga international observers, ang mga paglabag sa karapatang pantao ng gobyerno ay umabot na sa antas ng state terrorism practices. Ipinakulong ni Maduro ang libo-libong political opponents at pinahirapan ang mga nagpoprotesta sa mga military prison. At sa kabila ng lahat ng ito, inakala ni Maduro na mabibili niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga kontrata sa langis para sa Amerika.
Inalok niyang paalisin lahat ng Chinese mining operations, Russian military advisors at Iranian drone technicians na nasa loob ng teritoryo ng Venezuela. Sa kasalukuyan, hawak ng China ang malaking bahagi ng gold mining ng bansa at nag-invest sila ng higit sa 60 bilyong dolyar para mapanatili sa kapangyarihan si Maduro. Nagbibigay naman ang Russia ng military equipment at mga advisor habang ang Iran ay nagbabahagi ng surveillance technology at tumutulong sa Venezuela na umiwas sa mga sanksyon. Lahat ng mga kaalyadong ito ay patatalsikin sana ni Maduro kung tinanggap ang kanyang alok. Ipinusta niya ang lahat sa pag-asang papasok ang mga America companies para isalba siya. Pero bakit nga ba tinanggihan ni Trump ang mga bilyong kita sa langis? Dahil mas prioridad kasi ng administrasyon ang regime change, hindi ang kita sa negosyo. Gusto nilang magkaroon ng demokratikong halalan. Gusto nilang palayain ang mga political prisoners. Gusto nilang mapatalsik si Maduro at hindi manatili sa kapangyarihan gamit ang suporta ng Amerika. Isiniwalat ng Attorney General ng Trinidad kung gaano kaseryoso ang US sa mga commercial interests sa rehiyon. Nang tangkain ng Trinidad na paunlarin ang isang offshore gas field sa karagatang sakop ng Venezuela, hiniling ng Washington na dapat kasali ang mga kumpanyang Amerikano. Sabi ng opisyal, kailangan ninyong maabot ang commercial targets para sa mga kumpanyang Amerikano. Hindi namin iniisip na mahirap abutin ang mga target na iyon, makatuwiran ang mga ito. Kaya malinaw, gusto ng US ang mga yaman ng Venezuela pero ayaw nilang kasama si Maduro. Matatandaan kasi sa presidential election ng Venezuela noong nakaraang taon, laganap ang pandaraya. Malinaw na panalo dapat ang kandidato ng oposisyon sa milyon-milyong boto pero idineklara pa rin ni Maduro ang sarili niyang panalo. Agad namang ibinalik ng US ang mga sanksyon na pansamantalang inalis. Ngayon, nahaharap si Maduro sa mga imposibleng desisyon. Bumagsak ang produksyon ng langis sa 700,000 bariles kada araw mula sa dating 3 milyon bago ang mga sanksyon. Kailangan ng bansa ng 100 bilyong dolyar para lang maibalik sa maayos ang pangunahing infrastruktura. Walang teknolohiya at puhunan ng Amerika, patuloy na babagsak ang oil industry ng Venezuela. At hanggat nasa kapangyarihan si Maduro, hindi darating ang mga investor dahil sa bigong negosasyon na ipit ang Venezuela. Hindi sapat ang tulong ng Russia at China. Samantala, mas pinatitindi ni Maduro ang panunupil para manatili sa kapangyarihan. Ang bansang dapat sana ay pinakamayaman sa Latin America, ngayon ay humaharap sa isang matinding humanitarian crisis. Hanggat hindi umaalis si Maduro, mananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa ang yaman ng Venezuela at milyon-milyong mamamayan ang patuloy na magdurusa para sa kapangyarihang desperado niyang hawakan, patuloy na lumiliit ang ekonomiya, mas marami pang refugee ang tumatakas patungong South America.